sumulat po nito ay walang iba kundi ating kapatid na Juan, no? John the Beloved. So, sa Bible po kasi ay dalawa yung John. Meron pong John the Baptist at saka meron John the Beloved, no? So, ito, sinulat John the Beloved, sabi po niya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, ang tanong, ito po ba ay utos ng ating Panginoon na tayo lumago? Utos po ni Lord kasi sabi niya, but grow in grace and in the knowledge. Of course, yung knowledge ng ating Panginoon. No? Hindi po knowledge ng tao, kundi knowledge po talaga ng Diyos yung gusto niyang gawin po natin o gusto niyang tayo ay magkaroon ng knowledge galing po sa Kanya. At alam po natin na napakahalaga ito po yung paglabo natin bilang isang Kristiyano at sapagkat para tayo ay magkaroon ng tinatawag po na kalakasan, kasiglahan, katatagan sa ating pong paglilingkod na ito. Okay? Kasi tingnan niyo po, no, sa ating paligid ngayon, maraming mga Kristiyano ngayon na napakarami ngayon na wala na sa paglilingkod sa Lord. No? Naglilingkod lang minsan, 1 taon, ilang buwan lang, no? 2 taon. So, after noon, wala na. No? Bagasan na nanlamig na po. Kasi, nakita ko natin minsan ang naging problema, hindi po lumalago sa kanilang pananampalataya, hindi po lumalago sa kanilang pamumuhay na espiritual. No? Katulad po ng isang bata, tayo, na lahat ng mga tao ngayon dito, na naranasan natin na tayo po ay dumaan po sa pagkabata. Tama po? Sa bagong panganak. Okay, bago tayo naging ganito, dumaan tayo sa pagiging bagong anak. Pag bagong anak, ano po ang binibigay na pagkain po ng ina para siya lumago? Milk, di po ba? Gatas. Tama po? At ang sabi ko nila, ang pinakamabisa o pinakamagandang gatas, yung gatas ng ina. Okay? Para po maging malusog, magsigla yung bata. So, ganun din po sa atin. Sa buhay espiritual na ito, kailangan po natin yung gatas ng mga salita po ng Diyos. No? Basahin po natin. Aklat po ng 1 Peter. No? 1 Peter chapter 2. Ang sabi dito sa sinabi po ni Pablo, sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Tingnan niyo po, no? Yung bagong silang daw na sanggol, so naisin daw ang tunay na gatas ng salita. So, ang tunay pala na gatas espiritual, ito pala ang mga salita po ng Diyos. So, mahalaga po ito na atin pong pagnilay-nilayan, atin pong pag-aaralan yung mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Bakit po kailangan natin salita ng Diyos? Kasi ang salita ng Diyos, ito po yung guidance ng buhay natin. Ito yung gabay. Kasi kung wala salita ng Diyos ang buhay natin, may tendency na tayo po ay maligaw. Tama po? May tendency po na tayo ay mawala sa paglilingkod sa Lord. Kasi po, ang buhay espiritual natin, kulang po sa vitamina, kulang po sa pagkain, na walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. So, mahalaga po talaga ang salita po ng Diyos. No? Hindi ho mahalaga sa atin kung ano man po ang katayuan natin sa buhay natin. Ang mahalaga ang salita ng Diyos na dapat po nating alamin, dapat nating panghawakan, dapat nating isa pamumuhay na ito po'y pagkain bilang pagkain po ng ating mga kaluluwa sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, noong siya po ay tinempt ng Diablo sa Matthew chapter 4 verse 4, ano sabi doon? Sabi ni Lord,
man shall not live by bread alone, but on every word that proceedeth out of the mouth of God. So, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay. Tama po? Nabubuhay din po tayo dapat sa mga salita po ng Diyos. Kaya mahalaga po talaga yung Word of God. Okay? Kaya kung tingnan po natin ang ating physical na katawan, kung tayo po ay hindi nakakain ng isang beses lang isang araw, di ba medyo nanghihina po tayo? Tama? Di lalo na 3 times hindi ka nakakain. Isang araw, 2 araw, 3 araw. So, iba na ang timpla ng tao pagka hindi nakakain. Di ba? So, ganun din po yung ating buhay spiritual. Pagka hindi po natin pinapakain ng salita po ng Diyos, may tendency po na manghihina. No? Pagka nanghihina yan, siyempre, pagka nanghihina yan, maaring madadapayan, no? Mawala na ibig sabihin sa paglilingkod sa Lord, hanggang sa tuluyan na po talagang mawala na ng lasa yung kanyang paglilingkod po sa Lord. No? Kasi nga po, kulang po talaga sa pagkain ng mga salita po ng Diyos. So, ganun din po, mga kapatid. Kaya mahalaga na ang sabi ni Lord, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, mahalaga yung knowledge ng ating Panginoon na nasa atin para po tayo lumago sa biyaya po ng ating Panginoon. Pag sinabi namang biyaya, ito po ay biyaya na nagawa po ng Diyos sa atin. Okay? So, lahat po sa buhay natin, tandaan po natin, ito po ay biyaya ng Diyos. Amen. Physical, spiritual, lahat yan, bahay natin, pag-aari natin, biyaya po lahat ng Diyos yan sa atin. Pinagkaloob po ng Diyos sa atin. Okay? So, lahat, wala po tayo may pag-aari po sa buhay po natin. Okay? So, tayo, katiwala lamang ni Lord, kaya ho, mahalaga, na katulad po nito, binibigyan natin ng mga ilang oras lamang yung tungkol po sa ating Panginoon. No? Kasi masarap po talaga yung pag-aralan natin yung mga salita po ng Diyos. Okay? Sapagkat ang salita po ng Diyos ay higit pa po yan sa ginto at pilak. No? Sa mundo pong ito. Napaka tamis, no? Ang nagsalita ng Diyos, sabi pa nga, mas matamis pa sa pulot-pukyutan. Yeah? Salita po ng Diyos, no? Sabi ni David. Di ba? At higit pa ito sa ginto at pilak. No? Kaya mahalaga po talaga yung mga salita po ng ating Panginoon. Kaya dapat po tayo ay lumago. Saan? Sa mga salita ng Diyos, sa kanyang biyaya, sa kaalaman, no, ng ating Panginoon. Kasi ang kaalaman ng Diyos ay tinuturo na po ni Lord yan dito sa kanyang mga salita. Okay? Para bagang ang salita ng Diyos katulad na lang po yan ng isang pagkain na kakainin na lang natin, hindi na natin kailang lutuin, nandiyan na po yan. Ito na po yan, nakaprepare na po para sa atin. Okay? So, kailangan natin, para makain natin, basahin natin. Basahin natin, pag-aralan natin, pag-nilay-nilayan natin, isa pamumuhay po natin. Okay? Katulad po nito, sabi po ni John, uli, no? Revelation chapter 1 verse 3. Sino po bang mapalad? Okay? Sabi dito, Revelation chapter 1 verse 3, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Sino daw mapalad? Ang bumabasa, ang nakikinig, at ang tumutupad ng mga hulang ito. Kasi ito po mga hula ni Lord. No? May mga hula dito na naganap na, may mga hula din dito na hindi pa po nagaganap. Okay? Sa mga salita po natin, Panginoon. Kaya, in the sight of God, ang ginagawa natin na ito, mapalad tayo. Kahit sa ibang tao, kapitbahay natin, o sino man dyan, na nakakita sa atin, maaaring iba yung timpla ng kanilang damdamin, no? Kasi syempre, alam natin,
ibang tao, no? Die hard po yan sa reliyon, no? So, pag nakita tayo na ganito, hindi agad maganda ang mga kanilang mga kaisipan, no? Pero tayo, in the sight of God, mapalad po tayo. Kaya nga sabi ni John ay malinaw, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things. Tingnan niyo po. Kaya mahalaga yung pagbabasa, mahalaga yung pagkikinig, at mahalaga yung pagtupad ng mga sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Kaya walang saysay, nakikinig ang isang anak ng Diyos, kung hindi naman sina pumumuhay, wala rin po yun. No, mahalaga po talaga ang tatlong ito. Ngayon, hindi mo naman siya pamumuhay kung hindi mo napakinggan, kung hindi mo nabasa. Kaya mahalaga din ang pagbabasa, mahalaga yung pagkikinig, at mahalaga yung nasa pamumuhay po natin. Yung tatlong ito, napakaganda kapag ito po ay ating nagagawa sa araw-araw po nating buhay. Kaya mahalaga po ang pagbabasa, continuous po, systematic, no? Sapagkat iba yung nagbabasa, iba yung pag-aaral. Ang pag-aaral, chap-chap lang po yan. Tama po? Oh, chap-chap. Pero pagbabasa, tuloy-tuloy, systematic dapat, from Genesis up to Revelation. Pero hindi naman ibig sabihin na basahin mo yan sa loob lang isang araw. No? Meron ka dapat time. Halimbawa, 3 chapter, 5 chapter isang araw. So, mga ilang taon po yon, mga 1 year, matatapos mo na yung buo from Genesis to Revelation. Okay? Sapagkat sa experience mo namin, yun pong ginawa namin noon, nagiging success naman po yung katayuan namin spiritual. Sister Agnes, ilang beses mo na nabasa ang Biblia? Baka po nasa 100 times. 100 times. Kasi kami po talaga, hindi po kami pwedeng bago matulog, hindi pwedeng magbasa. Kailangan ko magbasa. Manalangin. Okay. After naming pagkagising namin, basa agad. Manalangin agad. So, tuloy-tuloy po yun. Systematic po. So, sa pagitan noon, nandun po talaga ang pagtuturo ni Lord po sa atin. Nandun po talaga. Kasi, everything we see, everything we hear, it affects our mind. Naka-apekto talaga yun. So, kung wala kang Word of God, may iba minsan ang timpla ng isang mananampalataya. Kaya mahalaga po yun, mga minamahal. Tinuturo namin ang paglago. Para tayo lumago, gawin natin ang kalooban ng Diyos, ang pagbabasa, pakikinig, at ang isa pamumuhay ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos. Maring minsan sabihin natin, Pastor, di ko maintindihan. Tuloy-tuloy lang. Paunawa din ni Lord po yan. Balik-balik lang po. Tuloy-tuloy lang po. Okay? Pagkatapos sa from Genesis to Revelation, umpisa ulit sa Genesis. Tuloy-tuloy lang po. Kasi ang buhay naman natin sa mundo, tuloy-tuloy lang. Di ba? So, napakasarap po ng pakiramdam na nakameron natin yung ating sa pagitan ng ating pagbabasa, nangungusap po si Lord sa puso natin. Tama po? Sa pagitan naman ng ating pananalangin, nangungusap po tayo sa ating Panginoon. So, merong tinatawag na komunikasyon. Magandang komunikasyon sa ating Panginoon. Ang resulta, paglago sa ating buhay spiritual. So, napakahalaga po yan. Okay? Simple lamang po, pero ito po talaga ang totoong sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? So, bago tayo manalangin,